May basbas raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay proteksyon sa mga testigo sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi raw yan nangangahulugang nakikipagtulungan ang gobyerno sa International Criminal Court. Para sa detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano ba itong paglilinaw ng palasyo tungkol sa isyong ito? Yes, Ruth. Yan nga mismo yung nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang binabasbasan lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung pagbibigay ng proteksyon sa mga testigo na magsasalita tungkol nga dyan sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero nilinaw ni Jose Castro na hindi ito direktang pakikipagtulungan sa ICC. Matatandaan kasi natin na sinabi ng Department of Justice na humihiling o hiniling ng ICC sa ating pamahalaan na bigyan ng proteksyon ang mga testigong magbibigay ng testimonya sa nasabing issue. Pero ang sinasabi nga ng Malacanang, ang nais lamang naman ng Pangulo ay mabigyan ng hustisya kung sino man ang dapat na mabigyan ng hustisya. Pero Ruth, maliban siya, nagbigay din ng komento si Undersecretary Claire Castro tungkol dun sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Partikular na nga rito ay yung tungkol dun sa issue ng kanyang pagiging pro-China. Matatandaan kasi natin na sinabi ni VP Sara na hindi siya pro-China at hindi rin siya pro-any country. Pero ang sinabi dyan ni Jose Castro, si Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na ipinagmamalaki na siya ay isang pro-Philippines. At kapag ka daw pro-Philippines, dapat daw ito yung mga tao na proud kumanta ng lupang hinirang at nasasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Nagkomento rin si Jose Castro tungkol doon sa naging pahayag ni VP Sara na makaluma na ang PNP. Binasa ni Jose Castro yung naging pahayag ni General Torre tungkol dyan at sinabi ng PNP na welcome si VP Sara na bumisita sa pulis para maipakita ang kahalagahan ng deployment ng PNP at yung kanilang mga teknolohiya na ginagamit. Pero ang sinasabi nga raw ng PNP, makikinig sila sa mga tao na may sense. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po. Ruth? Mase, sa ibang topic naman kasi napag-uusapan yung posibleng oil price rollback sa susunod na linggo. Pero syempre maraming mga tsuper, inaasahan pa rin yung unang binanggit na fuel subsidy. May update ba dyan ang palasyo? Tinanong yan kanina kay Jose Castro, Ruth. Ang nabanggit dyan ng Malacanang, patuloy na minomonitor ng pamahalaan yung level ng presyo ng petrolyo sa world market. So far daw, ang na-monitor nila, naglalaro ito between $65 to $68 per barrel. And clearly, hindi pa raw siya nagtitrigger para mabigay yung fuel subsidy kasi malinaw nakasaad sa ating batas, $80 per barrel. Yung pwedeng maging batayan bago maipamahagi ang fuel subsidy. Gayunpaman, ang sinasabi ni Jose Castro ay willing naman na magbigay ang gobyerno ng tulong basta ito ay naaayon sa batas. Hindi naman daw ito ipagkakait doon sa mga sektor na nangangailangan. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.